Isang papasaherong bus ang nadisgrasya sa La Union kagabi at sa paunang imbestigasyon ng pulisya, problema sa makina ang posibleng sanhi ng pag-overshoot ng bus at pagbangga nito sa arko ng Burgos, La Union. Dahil sa lakas ng impact, wasak ang unahang bahagi ng bus. Hindi bababa sa 4 ang sugatan. Pahirapan ang pagsagip sa mga pasaherong naipit sa mga bakal. Ang kwento ng isang saksi, matulin ang takbo ng bus na galing Baguio City. Naglabas na ng show cause order ang LTFRB para hingan ng paliwanag ang operator. Binalikan ni Vicky Morales ang iba't ibang lugar sa Vatican na naging malaki ang papel sa 12 taong pamumuno ni Pope Francis sa simbahang Katolika. Narito ang kanyang nasaksihan. Ngayong araw, samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay sa mga mahalagang lugar na naging bahagi ng buhay at paglilingkod ni Pope Francis mula sa kanyang pagkahirang hanggang sa kanyang huling hantungan. Umpisahan po natin ang ating paglalakbay dito sa St. Peter's Basilica sa Vatican City na pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Kung naalala po natin, sa gitnang bintanang ito, unang dumungaw at kumaway si Pope Francis sa publiko matapos siyang mapiling bagong Santo Papa noong 2013. Pero ngayon, sa loob, nakalagak ang kanyang mga lapi na ililipat naman sa labas ng Basilica para sa gaganapin na funeral mass ni Pope Francis. Itong area naman na may pulang kurtina ang siyang magsisibig altar para sa misa. Uupo ang mga kardinal sa kaliwa at kanang bahagi ng altar at dito nakapwesto na rin ang mga uupuan ng mga world leader. Ilang metro lang mula sa St. Peter's Basilica, itong Apostolic Palace. Dito karaniwang tumitira ang mga Santo Papa, pero pinili po ni Pope Francis ang mas payak na lugar. Bagamat hindi niya tinirhan, bahagi pa rin ito ng kanyang araw-araw na buhay dahil ito po ang nagsilbing opisina niya. Lumalabas din siya rito tuwing linggo upang magbigay ng Angelus message na isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga deboto sa buong mundo. Ang Casa Santa Marta, isang simpleng pansamantalang tirahan na itinayo para sa mga bumibisitang kardinal. Dito piniling manirahan ni Pope Francis mula nang siya'y mahalal, imbis na sa tradisyonal na papal apartments sa Apostolic Palace dahil mas gusto niyang maging malapit sa tao. Ay, hola! Hi, we go to Santa Maria Maggiore, Basilica. Por favor. Grazie. Mga 10 to 15 minutes by car itong distansya mula St. Peter's Basilica papunta rito sa Basilica ng Santa Maria Maggiore. Ayan, nasa harap ko na siya. Tignan nyo, napakahaba ng pila rito sa Basilica ng Santa Maria Maggiore. Mula naman sa St. Peter's Basilica, dito ililipat ang mga labi ni Pope Francis. Itong Basilica ni Santa Maria Maggiore ang siyang napiling final resting place ni Pope Francis. Kilalang deboto ng Birhen Maria ang Santo Papa, kaya naman madalas na bumibisita siya rito upang magdasal bago at pagkatapos ng kanyang mga apostolic journey. At lagi siyang bumabalik dito upang magpasalamat at humingi ng gabay. Sa bawat sulok ng Vatican na kanyang tinatahak, makikita ang puso ni Pope Francis bilang isang pastol. Matapat, mapakumbaba at may malasakit. Kaya gano'n na lang ang pagpapasalamat ng mga deboto sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapakumbaba, pagmamalasakit at sa pag-asa at liwanag na iniwan niya sa ating mundo. Mula rito sa Vatican City, ako po si Vicky Morales para sa GMA Integrated News. Kahit noong may iniinda ng sakit, hanggat makakaya, tuloy ang mga biyahe ni Pope Francis para ihatid ang mensahe ng pag-ibig at kapayapaan. At hindi lang ang kapakanan ng tao ang kanyang binigyang halaga, kundi pati ng kalikasan, partikular ang laban kontra climate change. Ating saksihan. 47 apostolic journey sa labas ng Italy, mahigit 60 states and territories. Ganyan karami ang pinuntahan ni Pope Francis sa loob ng 12 taon niyang pamumuno sa simbahang Katolika. Bit-bit ang misyong ilapit ang Panginoon sa bawat sulok ng mundo.
Symbolic ang una niyang destinasyon, ang Lampedusa, isang isla sa southern Italy na port of entry sa Europa na libo-libong tumatakas sa karahasan at kahirapan. Ang pagbisita roon ni Pope Francis, pagpapatibay sa kanyang prioridad ang mga minority gaya ng migrants. Nais lagi ng Santo Papa na makakonekta sa mga tao kaya nang magpunta siya sa Brazil, imbis na sa armored vehicle, pinili niya sumakay sa open-air mobile. Bumisita rin sa Israel at West Bank si Pope Francis noong 2014. Pinuntahan ang separation barrier sa Bethlehem at nagdasal para sa kapayapaan. Di rin siya naging iba sa ibang relihiyon at naging tulay sa magkakaiba ang pananampalataya. Kahit noong may iniinda na siyang sakit at naka-wheelchair na, nagawa pa rin niyang mag-ikot sa iba't ibang bansa ng 12 araw. Binisita pati ang maliit na komunidad ng mga Katoliko sa Mongolia. Pinakahuli niyang napuntahan ang Corsica, isang isla sa France. Hindi man nakapunta sa Gaza si Pope Francis, ramdam naman doon ang kanyang presensya hanggang sa huli. Ah, con la messa. E dimmi, cosa avete mangiato oggi? del pollo, le ali, il resto dei polli. Simula October 2023, nang sunod-sunod ang pambobomba ng Israel sa Gaza Strip, gabi-gabing tumatawag doon ang Santo Papa para mangamusta. Salam alaikum. Di matatawaran ang pagmamahal at pagmamalasakit ni Pope Francis. Bagay na personal na nasaksihan ng mga Pilipino nang dumalaw siya sa Pilipinas noong 2015. Hindi nagpapigil maging sa hagupit ng ulan at hangin. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say, Pero estoy. but I'm here. Gaya ng mga nananampalataya, si Pope Francis nakasuot din ng dilaw na kapote nang mag-ikot at magmisa sa Tacloban. Es el Señor. I've come to tell you that Jesus is Lord, Que Jesús no defrauda. and He never lets us down. Hatid niya ay pag-asa para sa mga Pilipinong unti-unti palang bumabangon sa hagupit ng bagyong Yolanda. Ang super bagyong nagpakita ng matinding epekto ng climate change. Isyong tinalakay ni Pope Francis sa landmark encyclical na Laudato Si. Ito ang unang encyclical letter na isinulat ng isang Santo Papa na nakatuon sa kalikasan. Sa Laudato Si, ipinanawagan ni Pope Francis ang agarang aksyon sa climate change. Kabilang sa binigyan diin dito ng Santo Papa ang paggamit ng alternative energy sources, pagbibigay prioridad sa pampublikong transportasyon, pagiging responsable sa kalikasan, mag-recycle at huwag mag-aksaya ng pagkain. Dapat din daw isaalang-alang ang kapakanan ng susunod na henerasyon sa klase ng mundong iiwan natin sa kanila. Kasabay sa paalalang hindi tayo Diyos at mas nauna sa atin ang mundo kaya dapat natin tong ingatan. Marami pang isinulat na dokumento si Pope Francis gaya ng Apostolic Constitutions and Apostolic Exhortations. Sa loob ng 12 taon niya bilang Santo Papa, mahigit 900 ang naging santo. 4 na Pilipino ay dineklarang venerable na isa sa mga pinagdadaanan para sa proseso ng paghirang ng santo. Di maikakaila ang debosyon kay Mama Mary ni Pope Francis na inihabiling ilibing siya sa isang Marian Church sa Esquilin sa Roma. Milyon-milyon ang nagluluksa sa kanyang pagpanaw. Pero sabi ni Pope Francis sa preface ng isang libro na isinulat niya nito lang February 7, ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat, kundi isang simula. Tapos na nga ang misyon ng pastol na si Pope Francis. Ngayon, nakasalalay na sa kawan na kanyang tinuruan, ang pagpapatuloy at pagsasabuhay ng kanyang mga pamana. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.
nanay nawalan ng Santo Papa, isang madre naman ang nawalan ng matalik na kaibigan. Siya po si Sister Genevieve, isang French nun na isa sa mga naging kaibigan ni Pope Francis. At dahil sa matagal nilang pinagsamahan ng Santo Papa, pinayagan si Sister Genevieve na makalapit sa labi ni Pope Francis. Sa video, bakas sa mukha ni Sister ang kalungkutan at kita rin ang pag-iyak niya para sa namayapang kaibigan. Mga kapuso, abangan niyo po bukas ang GMA Integrated News special coverage ng libing ni Pope Francis. 3:45 po ng hapon yan sa GTV at sa Facebook at YouTube channel ng GMA Integrated News. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.